Magandang gabi. Ito si Benji Oliveros. Sadyang seryoso tayo sa pagpili ng ating iboboto. Sa sobrang seryoso, bawal ang joke. No, maliban na lang kung harmless ang joke mo, katulad nito. Parang maamong tupa. O ito! Kilala niyo yan? O ito! At least tell me your name. It is not important how you came into this world. What is important is what you did with your life. Pero, kung tayo seryoso sa ating pagboto, bakit ang COMELEC? Tila hindi yata seryoso sa pangangalaga ng ating boto. Bakit kamo? Sa 2 halalan nakalipas, hindi niya sinusunod ang poll automation law. But it's proper according to your standards, but proper according to what the law said you should do or you should have done. No. There's no standard in respect of what credible elections are. I think credible elections will be a function of how the voters will perceive the way elections are being conducted. Tandaan natin, automated ang elections, automated din ang dayaan. Ang hirap pa nito, hindi natin nakikita kung ano nangyayari sa loob ng makina. Mahirap naman yata ang hayaan nating makina ang magproklama ng nanalong kandidato. Parang ito. Sa ilalim ng poll automation law, maraming safety features ang itinakda dyan para matiyak na malinis at transparent ang halalan. Nandyan ang voter-verified paper audit trail, source code review, digital signatures at marami pang iba. Pero, aminin, medyo mahirap maintindihan ng mga ito. First, the programmers need to write the software in human-readable language. And this is what we call the source code. Let me put it this way. It's, if you're cooking something, any dish, the source code is the equivalent to the recipe. Basically, ang source code ay ang serye ng mga instructions kung paano tatakbo ang programa na gagamitin sa automated elections. Ayon sa batas, dapat nire-review ito ng independent experts bago pa man ang halalan. Pero noong 2010, walang nangyari source code review. Napilitan lang ang COMELEC na i-reveal ang source code 3 taon matapos ang halalan. Ipapa-review nyo yun, papakita nyo sa mga... Yeah, wala pa naman naka-review noong 2010. Oo nga, Gusto sir. nila reviewin, open na namin sa kanila. Anyway, Pero, hindi na namin gagamitin sa So election. pwede na yun. By that time, 3 taon nang nakahiga ito sa pwesto. Inulit pa nila noong 2013. Inalabas ang source code 4 na araw bago ang halalan. Sa totoo lang, dapat ilang buwan ang inilalaan para matapos ang review nito. Kaya, wala nang silbi yun. Ibenta na lang kaya sa Quiapo. At huwag nating kalimutan ang mga anomalyang nangyari ng 2013 elections. 23% ng mga resulta ang hindi na-transmit ng mga makina. At kahit hindi pa nabibilang ang napakaraming boto, idineklara na ng COMELEC ang mga nanalo. Malay mo, baka may Miss Colombia sa mga nakaupong senador. Lumabas din noon ang isang kahina-hinalang pattern sa resulta na 60-30-10. Merong pattern, 60-30-10. 60% dun sa administration, 30% dun sa opposition, and 10% dun sa independent. Paano nangyari yun? Ang sabi niya, paiimbestigahan namin yan. Pero since then, wala. Wala kaming nakitang investigasyon na ginawa ang komisyon. At hindi malayong mangyari uli ang ganito. Nitong Enero, na-finalize na ng COMELEC ang programang gagamitin sa halalan kahit hindi pa nare-review ang source code. Wala na naman source code review. Hindi mo na tuloy alam kung matatakot ka, maiinis ka, o matatawa ka. Gaya ng pag napanood mong video na ito. We both know, I know what you need. Sa totoo lang, kung hindi pa inutusan ng Korte Suprema ang COMELEC, hindi ito mag-i-issue ng voter receipt. Unang-una, ito'y makakaantala sa aming paghahanda para sa darating na halalan
At pangalawa nga, masyadong masalimuot eh. Yung pag-print nung resibo, iba din dun sa pagbasa. It takes time to read it eh. Sorry, Your Honor, if I may just on that point, because we did think about that. Again, one of the problems that was identified is that a lot of our voters like to take souvenirs during the voting process. In fact, that's our problem with the pens that are going to be used. So the scissors will also be a victim. Oo. Magnanakaw raw tayo ng gunting, ganun. Mahalaga ang voter receipt kasi ito ang ating patunay na binasa ng tama ang ating boto. Kaya pag nagkaroon ng hocus-pocus, may ebidensya tayo. Parang ganito. Sino kumupos itong sneakers ko? Wala na. Wala na. Alam mo, kanina kapag gutom, ikaw... Alam mo, huwag kang nagbibintang na ako yung kumakain ng sneakers mo porket gutom ako, okay? Wala kang ebidensya. Pero dahil sa kagagawa ng COMELEC, parang tsokolate rin lang sa ngipin ang halaga ng voter receipt. Wala itong identifying marks tulad ng oras at kung saang balota at presinto nagmula. Legally ba may silbi po ba yun pag walang mga security features? Well, again, sa amin palagi, wala nga. Kasi nga, pwede mo palitan ka. Kasi yung resibo na gagawin sa Cebu ay pareho lang sa resibo na gagawin sa Pangasinan. Smart, di ba? Tatak Smartmatic. Mula 2009, Smartmatic ang nakakuha ng lahat ng kontrata sa COMELEC para sa eleksyon. Kahit ang dami nang na-file na kaso laban sa kanya, tinitiyak pa rin ng COMELEC na Smartmatic ang makakakuha ng lahat ng kontrata. Nito lang, Northern Works ang nag-submit ng pinakamababang bid. Pero, dinisqualify ito ng COMELEC at inaward pa rin ang kontrata sa Smartmatic. Ito ang tanong, bakit halos pareho ang bid ng Smartmatic at budget ng COMELEC? 40 centavos lang ang diferensya. Nag-uusap ba kayo? Thank you for that wonderful question. Isa pang wonderful question ay, bakit pinapaubayan ng COMELEC sa isang dayuhang kumpanya ang ating halalan? Kamusta naman ang soberanya natin yan, te? At alam niyo ba, na ang head ngayon ng Smartmatic ay si Lord Mark Malloch Brown, na isang consultant dati ni Cory Aquino. Devoted pretty much all of my career to working on the promotion of democracy in elections. I was an advisor here in the 1980s to Cory Aquino. I stood out in 1986 outside the election headquarters. Hindi ba paglabag sa Omnibus Election Code ang paglahok ng mga dayuhan sa ating halalan? At Smartmatic pa na humaharap sa napakaraming aligasyon ng korupsyon at pandaraya sa mga halalang hinawakan nito sa ibang bansa. Ayon sa political insiders, ay nakipag-meeting si Brown kay Noynoy Aquino kamakailan lang. Alam na this? Hanggang ngayon, wala tayong pinangahawakan kundi ang sinasabi ng COMELEC na mapagkakatiwalaan raw ang automated election system. Ngayon lang March, 2 beses na hack ang website ng COMELEC. Ibig sabihin, napaka-vulnerable ng sistema na gagamitin natin ngayong halalan. Paano naman hindi ma-hack? Hulaan niyo ang password na ginamit ng COMELEC. Is it A, B, or C? And the correct answer is C. Sinigang na baboy na may halong manok. Serious! Pero serious na. Sino ba naman may ayaw na maging epesyente ang takbo ng halalan? Pero ang mas mahalaga ay maging tama at sumasalamin sa kapasyahan ng mamamayan ang resulta. Kaya COMELEC, ito ang mensahe namin sa inyo. COMELEC, babantayan namin ang bawat galaw ninyo at binabalaan ka namin. Kapag binalasubas nyo na naman ang halalan, kukuyugin namin kayo. Mga kayo, isusubo namin kayo sa PCOS, VCM
o anuman bagong katawagan ninyo sa mga makinang paulit-ulit na pumapalpak. At pwede ba, pakibago naman na inyong password, pwede kalabasang hinaluan na itlog na bugok. Hanggang sa muli, serious na!